So yung mga padreng, ito yung inayos natin yung clutch. Sinasabi ni boss na ngumangaw-ngaw tapos walang batak. So ayan, inayos natin. Ang naging issue niya, yun oh, yung kanyang clutch housing. Pati yung mga be, etong clutch housing local na lang, nagkokos lang ngaw-ngaw. Tapos yung primary clutch niya, yung spring, hindi na naglalaro dito. So inayos natin yan. Yan ang pinalitan natin. Tapos nakita nyo sa unang video, bali-baligtad yung lining tsaka plate. So tinama na rin namin yon. Pinatest drive namin kay boss ngayon. Ano masasabi boss? Ayos. Ayos na, dayo from Balanga, Bataan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito XRM 110. Ang issue ng motor ni boss, umangaw-ngaw sa tuwing nagkakambyo siya. Tapos wala nang hila yung kanyang motor. So tanggalin lang natin yung clutch side. Tapos dito sa kanyang centrifugal, tanggalin natin yan. May castle nut dyan. Gamit lang tayo ng castle wrench. Pag natanggal natin yan, tapos tanggalin natin yung bearing dito sa gitna sa parting clutch side. Tapos may castle din yon, tanggalin lang natin yon. Mga padreng, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood dito sa ating channel at sana mapalago pa natin. Kaya naman kung taga-Bataan ka at nais mong magpagawa, pasyalan po kayo dito sa aming shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. Pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page o sa Messenger para in case na magpapagawa kayo, pwede nyo po ako makontak doon. Wala sana niya. At dito sa kanyang primary clutch mga padreng, yung guwit na yan, tinatapat ko lang dito sa butas, yan ang pinaka-timing ko. At dyan ko ina-align yung ating primary clutch dito sa pinaka-butas na yan. At tanggalin lang natin yung apat na 10mm dito sa kanyang clutch lifter gamit yung pa-L-type na wrench natin. At sa pagtatanggal yan mga padreng, huwag nyong gagamitan ng impact kasi pwedeng maputol yan o mabali yung mismong kanyang clutch lifter dahil nga malambot lang yan, mas mainam na mano-mano sa pagtanggal po niyan. You're everything that I've been looking for. I look into your eyes, think about that's for. So it's only fair to lay it on the line. Oh no, I'm gonna be a little guy. But I am all about it. I'm just gonna find it. It's gonna be beautiful. I am all about it. Yeah, it's still like it. At tanggalin na muna natin mga padreng yung kanyang clutch hub. Pagkatanggal niya mga padreng, i-check natin yung kanyang clutch lining. Pag may nakita tayong marking o mga pangalan, number, siya yung dapat nasa harap. So gaya nito, baligtad, yung number ay linagay nila sa ilalim. Dapat po yan ibabaw. At pagdating naman dito sa plate, baligtad din po siya dahil dapat yung matalim na to, siya dapat yung nasa ilalim. So ibig sabihin maraming baligtad dito. So yung matalim sa ilalim, ganun din dito sa kanyang clutch lining, baligtad na naman yung nakakasa dito. Ayan, dapat yung may marking, siya yung nasa ibabaw. So dalawa na yung kanyang mali dito. Etong motor ni boss, nabili lang daw niya to sa halagang 9,000 ba be? 9,000 lang. So ito plate, baligtad na naman. Yung matalim, dapat po yan nasa ilalim. So baligtad na naman dito. Mamaya itatama natin yan. So halos lahat mali. So tanggalin natin yung lining. So ang lining ng XRM 110 ay 4. So ayan o, baligtad na naman siya. So ang pinakahuli po niyan dapat clutch lining. At sa pagkakataong yung mga padreng, pansinin nyo, baligtad na naman to yung kanyang plate, dapat yan nasa loob yung matalim. Okay, tapos lining uli.
So pinakahuli po yung kanyang lining. So pag natanggal na natin yan, wala na dapat pong laman yan sa loob, kundi huli ay lining. Pero pansinin nyo, may plate po siya na linagay sa loob. Ang problema po pag may plate na ganyan, umi-slide po yan. So wag natin gagawin yan. So mamaya i-assemble natin yan, hindi na natin lalagyan ng plate pa sa loob. At ang ginagawa ko lang dito mga padreng, alternate lang, linalagyan ko muna ng grasa yung paglalapatan ng kanyang washer. Kasi pag di natin linagyan ng grasa, may posibilidad na lumisya yung washer na yan at pwedeng umipit. Lining muna, plate, lining plate, at alternate lang po yan. So ganyan lang kasimple yan. Tapos pag nakabit na natin yan, pwede na natin kabit yung kanyang clutch hub. Tapos higpitan na natin, kabit natin yung syempre yung spring, tapos yung kanyang clutch lifter. So ganun lang, pero dapat pag kinabit natin yan mga padreng, dapat po yan babad sa langis. So yung mga padreng, ito yung kanyang one-way clutch na pinaglumaan. Napansin ko dito na hindi na gumagana yung kanyang spring. Tapos sinasabi ng may-ari na ngumangaw-ngaw daw yung kanyang clutch. So dito yan nagmumula dahil nga wala siyang tension. Ayan, posibleng gumagalaw siya. Ngayon binaklas namin yun nandito. Naningin kami ng mga pinagpalitan. Ito na siya. Ito yung sinasabi ko. Ayan o. Dapat yan bumabalik ng ganyan. Ayan. Tapos dito yung may kanal. May mapapansin ka dito na mga tuldok. Ang ginagawa ko, tinatapat doon, ina-align. Pit natin. Ayan o, yung tuldok na yan. I-align lang natin yon. Ito. So parang ganyan. Align lang natin. Ayan o, naka-align yan dito sa tuldok. At isa rin sa pinagmumulan mga padreng ng alingaw-ngaw nitong XRM110, ito yung excessive play ng kanyang clutch housing, at napansin ko local na lang ito, so sabay nating tapalitan yan. At ito na mga padreng yung local na pinalit nila. Sasalpakan natin ng SAR Plus pero matino at original, so para matanggal na ng tuluyan yung alingas nga, so alingaw-ngaw nitong XRM110 na to. So ikakabit na natin yan mga padreng. At dito sa kanyang primary clutch, pihitin lang natin ng pakaliwa, tapos konting pit sa kanan ng isang gear lang, tapos pag lapatin natin yung kanyang clutch housing, tapos pwede na nating ipasok yan ng ganyan, tapos tornilyoan lang natin. So ganun lang kasimple kung paano natin binaklas, ganun din yung pagbalik. So isentro lang natin yan. So yung mga padreng, ito yung inayos natin yung clutch. Sinasabi ni boss na ngumangaw-ngaw tapos walang batak. So ayan, inayos natin. Ang naging issue niya, yun o, yung kanyang clutch housing. Patingin mga be. Etong clutch housing local na lang, nagkokos lang ngaw-ngaw. Tapos yung primary clutch niya, yung spring, hindi na naglalaro dito. So inayos natin yan. Yan ang pinalitan natin. Tapos nakita nyo sa unang video, bali-baligtad yung lining tsaka plate. So tinama na rin namin yon. Pinatest drive namin kay boss ngayon. Ano masasabi mo, boss? Ayos. Ayos na, dayo from Balanga, Bataan, XRM110. So yun lang mga padreng. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.